May ibang pamilya ang asawa ko at buong pamilya niya ay itinago ito sa akin. Nang dalhin ko ang kambal na anak namin, natulala ang kanyang pamilya. Sa araw ng aming ika-7 anibersaryo ng kasal, umuwi ako ng 2 oras na mas maaga mula sa trabaho. Bumili ako ng cake at red wine, gusto kong sorpresahin ang asawa kong si Jose. Nang buksan ko ang pinto, walang tao sa sala. Mula sa kwarto, narinig ko ang pabulong na boses ng biyenan kong si Carmela. Yung isa ay kailangang pumasok sa pribadong elementarya. Ang tuition ay ₱5,000 sa 1 taon. Hindi mo pwedeng pabayaan yon. Bumuntong hininga ang biyenan kong lalaki, si Antonio. Paano natin ipapaliwanag kay Maria? Paano kung malaman niya? Kahit malaman niya. Ano naman? Makikipaghiwalay ba siya? Ang boses ni Carmela ay may kasamang panunuya gaya ng dati. 6 na taon na ang kambal. Hahayaan ba niyang lumaki ang mga anak niya nang walang ama? Nakatayo ako sa labas ng pinto at ang cake na hawak ko ay nahulog sa sahig. Ang cream at strawberry ay nagkalat tulad ng durog kong puso. Nang gabing iyon, umuwi si Jose na parang walang nangyari. Hinalikan niya ako sa noo at iniabot ang isang kahon ng kuwintas. Mahal, happy 7th anniversary. Tinitigan ko ang kanyang maamong ngiti at naaalala ang mga narinig ko kaninang araw. Parang nasusuka ako. Alam ng buong pamilya. Ako lang ang hindi nakakaalam. Mayroon siyang ibang pamilya, ibang anak, at ako ang nag-iisang tanga sa pamilyang ito. 6:30 ng umaga, tumunog ang alarm clock. Pikit matang inabot ni Maria ang orasan para patayin ito at nagtagal pa ng 3 minuto sa kama. Ito ang tanging oras sa buong araw na ganap na para sa kanya. 3 minutong hindi siya asawa, hindi ina, hindi manugang. 6:33 ng umaga. Bumangon siya at tahimik na nag-ayos. Ang babae sa salamin ay 35 taong gulang na, may mga pinong linya na sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit maayos pa rin ang kanyang balat epekto ng buwanang paggasta ng 8 sa beauty salon. Sa master's bedroom, tulog pa rin ang asawa niyang si Jose. Nakatagilid ito at pantay ang paghinga. Ang sinag ng umaga ay tumatagos sa siwang ng kurtina, tumatama sa kanyang mukha. Gwapo pa rin ang mukha na iyon. 7 taon na silang kasal. Bahagyang umatras ang kanyang hairline, ngunit napanatili niya ang magandang pangangatawan. 3 beses sa 1 linggo siyang nasa gym. Pinagmasdan siya ni Maria sandali, pagkatapos ay pumunta sa silid ng mga bata. Ang kambal na anak, sina Juan at Miguel, ay mahimbing pa ring natutulog. Ang kanilang 6 na taong gulang na mukha ay magkamukhang magkamukha na may mahahabang pilik mata. Lumambot ang puso ni Maria, yumuko siya at hinalikan sila sa noo. "Mama," inaantok na sabi ni Juan. "Tulog ka pa, maaga pa," pabulong na sabi ni Maria. Sa kusina, naghahanda na ng almusal ang biyenan niyang si Carmela. Kumukulo na ang sinangag sa kawali at umaamoy ang bango ng pritong itlog. "Ma, good morning," sabi ni Maria. Tinaas ang manggas ng damit. "Ako na po." "Huwag na. Gisingin mo na lang ang mga bata," sabi ni Carmela nang hindi lumilingon. "May activity sila sa kindergarten ngayon. Baka mahuli pa sila." Normal ang tono nito, ngunit naramdaman ni Maria ang bahagyang inis. Laging ganito ang biyenan niya, magalang, ngunit may distansya. Laging may harang. Sa loob ng 7 taon, hindi sila nag-away, pero hindi rin sila naging malapit sa isa't isa. 7:00 ng umaga. Nakaupo na ang buong pamilya sa hapagkainan. Si Jose ay nagbabasa ng balita sa cellphone. Ang biyenan niyang si Antonio ay nagbabasa ng dyaryo. Ang kambal ay masayang nag-uusap tungkol sa drawing contest sa kindergarten. "Papa, pwede mo ba kaming panoorin sa contest?" tanong ni Juan. Tumingin si Jose at ngumiti ng may paumanhin. "Sorry, mga anak, may meeting si Papa ngayon. Sa susunod, promise." "Lagi mo namang sinasabi na sa susunod," sabi ni Miguel habang nakanguso. "This time, totoo na," sabi ni Jose habang ginugulo ang buhok ng anak. "Mamayang gabi, dadalhin kayo ni Papa sa Jollibee. Gusto nyo?" "Opo," agad na sumaya ang 2 bata. Pinapanood ni Maria ang eksena at muling lumitaw ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Mabuting ama si Jose o sa paningin ng iba.
ngunit nitong huling 6 na buwan, mas dumalas ang kanyang pagliban. Parent-teacher meetings, family day, weekend outings laging may dahilan. Mahal, parang maputla ka. Biglang sabi ni Jose. Siguro kulang lang sa tulog, sabi ni Maria habang sumusubo ng kanin. Huwag kang masyadong magpagod. Hayaan mo na lang yung ibang bagay sa opisina, sabi ni Jose habang nilalagyan ng pritong itlog ang kanyang plato. Manager ka na ngayon, hindi mo kailangang gawin lahat. Alam niya, si Maria ay isang middle-level manager sa isang multinational company at maganda ang kanyang sahod. Noong nabuntis siya, pinayuhan siya ng kanyang biyenan na mag-resign, sinasabing kayang-kaya siyang buhayin ng pamilya Reyes. Hindi siya pumayag, pinilit niyang magtrabaho. Dahil dito, nanatiling malamig ang relasyon nila ng kanyang biyenan. Matapos ihatid ang mga bata, nagmaneho si Maria papunta sa opisina. Habang nakatigil sa traffic light, napansin niya ang isang mahabang buhok sa passenger seat. Kulay berde at bahagyang kulot. Hindi sa kanya, kinuha niya ang buhok at matagal na tinitigan. Hindi nagpapasakay ng babaeng katrabaho si Jose sa passenger seat. Sinabi niya iyon noon. Kanino ito? Tumunog ang kanyang cellphone. Si Jose. Mahal, baka gabihin ako ng uwi mamaya. May client dinner. Okay. Dahan-dahan sa pag-inom. Alam ko. I love you. Pagkababa ng telepono, binalot ni Maria ang buhok sa tissue at inilagay sa kanyang bag. Baka isang katrabaho lang na nakisakay, sabi niya sa sarili. Huwag mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit kapag naitanim na ang binhi ng pagdududa, ito ay tutubo at mag-uugat. Pagkatapos ng meeting sa hapon, bigla na lang naisipan ni Maria na pumunta sa opisina ni Jose. Bihira siyang pumunta doon. Ayaw din ni Jose na pumupunta siya, masama raw tingnan. Kilala siya ng receptionist. Ma'am Maria, hinahanap niyo po si Sir Jose? Umalis po siya kaninang hapon. Saan siya pumunta? Parang may meeting po yata sa client, umiiwas ng tingin ang receptionist. Tumango si Maria. Salamat. Umalis na siya. Sa elevator, nakasalubong niya ang assistant ni Jose, si Mark. Ma'am? Nagulat si Mark. Daan lang ako. Napadaan lang. Ngumiti si Maria. Mukhang busy siya ngayon ah. Opo, medyo busy po. Maraming projects. Hindi makatingin sa kanya si Mark. Masyadong halata. Unti-unting lumubog ang puso ni Maria. Maging ang assistant niya ay pinagtatakpan siya. 10:00 ng gabi na umuwi si Jose. Amoy alak pero hindi gaanong matapang. Habang naliligo siya, tiningnan ni Maria ang kanyang mga damit. May bahid ng pabango sa kwelyo ng kanyang polo. Pambabaeng pabango. Isang mabangong floral scent. Hindi ito ang brand na ginagamit niya. Mahal, pakikuha ng tuwalya, sigaw ni Jose mula sa banyo. Inabot ni Maria ang tuwalya. Hinawakan ni Jose ang kanyang kamay. Inilapit siya nito sa loob ng banyo. Sa gitna ng singaw, hinalikan siya nito mainit, parang noong bagong kasal sila. Ngunit naamoy ni Maria ang pabango na nagmumula sa balat nito. Anong problema? Naramdaman ni Jose ang paninigas ng kanyang katawan. Pagod lang, itinulak siya ni Maria. Maraming ginawa sa opisina ngayon. Nakahiga sa kama, mabilis na nakatulog si Jose. Si Maria ay dilat na nakatitig sa kisame. 7 taon ng pagsasama, 2 anak, isang tila perpektong buhay. Paano kung ang buhok na iyon, ang pabango na iyon, ang mga umiiwas na tingin, ay pawang nagkataon lang? Ayaw niyang isipin ng malalim. Noong weekend, sinabi ng biyenan niya na mayroon silang high school reunion at isasama niya ang kambal. Gusto sanang sumama ni Maria, ngunit sinabi ni Carmela na puro matatanda lang ang nandoon at maiilang lang sila. Ipasundo mo na lang kayo kay Jose. Huwag na, susunduin kami ng anak ni Tita Celia. Nag-aayos si Carmela ng mga damit ng apo. Doon na rin kami kakain ng hapunan. Huwag niyo na kaming hintayin. Nagtaka si Maria. Bihira ang biyenan niyang mag-ayang lumabas kasama ang mga bata at sinadya pa nitong huwag silang isama. Hapon na, nag-iisa si Maria sa bahay at naglilinis. Sa drawer ng kwarto ng biyenan niya, nakakita siya ng isang bote ng gamot. Folic acid. Gamot para sa mga buntis. 58 na ang biyenan niya. Imposibleng buntis ito. Para kanino ito? Hawak ni Maria ang bote, nanginginig ang mga kamay.
Naalala niya noong nakaraang buwan, sinabi ng biyenan niya na aalagaan niya ang isang may sakit na kaibigan. 3 araw siyang nawala. Pag-uwi niya, may nahulog na flyer ng isang baby store mula sa kanyang bag. Sabi niya, inabot lang daw sa kanya sa daan. Lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit, ngunit kailangan niya ng ebidensya. Isang direktang ebidensya na hindi maitatanggi. Lunes, nag-leave si Maria at pumunta sa isang telecommunications company. Ang mobile plan nila ni Jose ay isang family plan, at ang pangunahing linya ay nasa pangalan niya. Gamit ang dahilan na nakalimutan niya ang password, nakuha niya ang call log para sa huling 6 na buwan. Isang numero ang madalas na lumitaw, halos araw-araw. Hindi mahaba ang mga tawag, ngunit regular. 8 ng umaga, 12 sigratas at 30 ng tanghali, 9 ng gabi. Isinulat ni Maria ang numero at hinanap ito sa social media. Ang profile picture ay isang babaeng nakatalikod. Ang pangalan, Isabel. Ang profile ay private, ngunit ang cover photo ay isang close-up ng magkahawak na kamay. Ang kamay ng lalaki na may relo sa pulso na kaparehong-kapareho ng kay Jose. Isang limited edition na relo. Regalo niya ito noong kaarawan ni Jose noong nakaraang taon. Nakaupo si Maria sa labi ng telco. Nanlalamig ang buong katawan. Malakas ang aircon, pero pinagpapawisan siya. 7 taon, 2 anak. Ang akala niyang masayang pamilya ay isang malaking kasinungalingan. Tumunog ang kanyang cellphone, si Jose. Mahal, anong gusto mong kainin mamaya? Uuwi ako ng maaga para magluto. Ang boses nito ay malambing pa rin gaya ng dati. Binuksan ni Maria ang kanyang bibig. Ngunit walang lumabas na salita. Gusto niyang itanong kung sino ang babaeng iyon, kung sino ang anak na iyon, gaano na sila katagal. Alam ba ng buong pamilya? Ngunit sa huli, ang nasabi niya lang ay, kahit ano, anong problema? Iba ang boses mo. May sipon lang ako, sabi ni Maria. Sige na, ibababa ko na. Busy ako. Kailangan niya ng oras. Kailangan niyang magplano. Kailangan niyang pag-isipan kung ano ang susunod na gagawin. Habang nagmamaneho pa uwi, walang tigil sa pag-iyak si Maria. Tahimik na pag-iyak, lumabo ang kanyang paningin dahil sa mga luha. Naalala niya noong araw ng kanilang kasal, sinabi ni Jose na mamahalin siya nito habang buhay. Naalala niya noong ipinanganak ang kambal at muntik na siyang maubusan ng dugo, umiiyak ito sa labas ng delivery room. Naalala niya ang bawat anibersaryo, ang mga inihanda nitong sorpresa. Peke ba lahat iyon? Ang mga lambing, ang mga pangako, ang mga araw at gabi, o baka mahal niya silang pareho? At gusto niya ng 2 pamilya. Pinunasan ni Maria ang kanyang luha. Hindi pwede ito. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Pagkatapos, gagawa siya ng desisyon. Sa mga sumunod na araw, kumilos si Maria na parang normal ang lahat. Nagtrabaho, nag-alaga ng mga bata, nag-asikaso ng bahay, ngunit nagsimula siyang maging mapagmatyag sa mga usapan sa bahay, inoobserbahan ang bawat ekspresyon. Ang biyenan niya ay lumalayo kapag sumasagot ng telepono. Ang biyenan niyang lalaki ay tumitingin sa kanya nang may halong pagkakasala. Ang cellphone ni Jose ay laging nakataob, Biyernes ng gabi. Habang nanonood ng TV ang pamilya, tumunog ang cellphone ni Jose. Tiningnan niya ito at ibinaba. Sino yon? Kaswal na tanong ni Maria. Sales agent. Nakakainis, sabi ni Jose. Ang kulit naman pala ng sales agent na yan. Ibinaba mo na, tumatawag pa rin. Oo nga, tumayo si Jose. Maliligo na ako. Iniwan niya ang cellphone sa sofa. Tinitigan ni Maria ang itim na aparato na parang nakatingin sa isang bomba. Alam niya ang password. Lahat ng password ni Jose ay kaarawan ng kambal. Pwede niyang buksan anumang oras para makita kung ano ang ipinadala ni Isabel. Ngunit hindi niya ginawa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi pa siya handang harapin ito. Sabado, sinabi ni Maria na may overtime siya sa trabaho. Maaga siyang umalis. Nagmaneho siya papunta sa isang subdivision sa Makati. Iyon ang address na nakarehistro sa numerong iyon. Maganda ang subdivision at maayos ang landscaping. Ipinark ni Maria ang sasakyan sa gilid ng daan at naghintay. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya. Siguro isang anino,
isang patunay. Bandang 10:00 ng umaga, nakita niya ang sasakyan ni Jose na pumasok sa subdivision, diretsong pinapasok ng guard. Sa passenger seat, may isang babae. Berdeng kulot na buhok, magandang mukha mula sa gilid. Mahigpit na hinawakan ni Maria ang manibela. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Masakit, pero hindi kasing sakit ng puso niya. Pinanood niya ang sasakyan na mawala sa pagitan ng mga gusali at pagkatapos ay pinaandar ang sariling sasakyan at umalis. Walang iyak, walang sigaw, kakaibang kalmado. Oras na para magharap. Pero hindi ngayon. Isang araw bago ang kanilang ika-7 anibersaryo, pumunta si Maria sa isang law firm. Nagkonsulta siya tungkol sa diborsyo, paghahati ng ari-arian, kustudiya ng mga anak. Matapos pakinggan ang kanyang kwento, pinayuhan siya ng abogado na mangalap muna ng ebidensya. Ang ginawa ng asawa mo ay isang malaking pagkakamali. Pabor sa'yo. Yan sa paghahati ng ari-arian at sa kustudiya. Gusto ko ng kustudiya sa mga anak ko, sabi ni Maria. Sa kambal, kadalasan ay hinahati, isa sa bawat magulang. Pero kung may ebidensya ka na may pagkakamali ang kabilang partido at sapat ang iyong pinansyal na kakayahan, pwede mong ipaglaban. Makakakuha ako ng ebidensya. Paglabas sa law firm, pumunta si Maria sa bangko. Inilipat niya ang lahat ng kanyang personal na ipon sa isang bagong account. Ipon niya iyon mula sa maraming taon ng pagtatrabaho. Ang pera sa joint account nila ay hindi niya ginalaw. Kung gagalawin niya ito ngayon, makakahalata si Jose. Gabi, pumunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi niya sinabi ang totoo. Sinabi niya lang na namimiss niya sila. Nagluto ang kanyang ina ng masarap na hapunan. Naglabas ang kanyang ama ng paborito nitong alak. Nasaan si Jose? Bakit hindi mo kasama? Tanong ng kanyang ina. Overtime, sabi ni Maria habang nilalagyan ng alak ang baso ng ama. Kung sakali lang. Kung sakali lang na maghiwalay kami, susuportahan niyo ba ako? Natigilan ang kanyang mga magulang. Anak, ano bang pinagsasabi mo? Hinaplos ng ina ang kanyang kamay. Maayos naman kayo. Bakit ka makikipaghiwalay? Nagtatanong lang. Tinitigan siya ng kanyang ama. Maria, sinaktan ka ba ni Jose? Hindi po. Yumuko si Maria at kumain. Pagod lang po ako nitong mga nakaraang araw. Kung ano-ano naiisip ko. Nang gabing iyon, natulog siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Nakahiga sa kama kung saan siya lumaki, nakatingin sa kisame. Tuluyan nang tumulo ang kanyang mga luha. Naalala niya noong bata pa siya. Sinabi ng kanyang ama, Anak, kapag naghanap ka ng mapapangasawa, piliin mo yung mabait sa'yo. Nakita niya si Jose. Akala niya mabait ito sa kanya. Ngayon niya nalaman na mabait pala ito sa maraming tao. Kinabukasan, araw ng kanilang anibersaryo. Nag-leave si Maria. Bumili siya ng cake at red wine. Hindi niya alam kung bakit niya binili ang mga ito. Siguro para bigyan ng disenteng pagtatapos ang kanilang pagsasama. Pagkatapos, umuwi siya ng maaga. At narinig niya ang usapang iyon. Ang boses ng biyenan, ang buntong hininga ng biyenan, ang pagkakaroon ng isa pang anak, ang 505 na tuition fee. Lahat ng pagdududa, lahat ng hinala ay nakumpirma. Sa sandaling bumagsak ang cake sa sahig, naramdaman ni Maria na gumuho rin ang kanyang puso. Ngunit hindi siya pumasok para komprontahin sila. Hindi siya umiyak o nag-iskandalo. Tahimik lang siyang nakatayo sa labas, nakikinig sa usapan sa loob. Ako na ang bahala kay Maria, narinig niya ang boses ni Jose. Nasa bahay din pala ito. Hindi niya malalaman. Hindi mo maitatago ang apoy sa papel, sabi ng biyenan niyang lalaki. Hanggat kaya, itatago natin. Bumuntong hininga si Jose. Wala akong magawa kay Isabel. Anak ko yon. Kailangan kong panagutan. Tumalikod si Maria at dahan-dahang umalis. Paglabas ng gusali, nakakasilaw ang sikat ng araw. Nakatayo siya sa ilalim ng araw, ngunit nanlalamig ang buong katawan. Ganoon pala, isang ibang pamilya, ibang babae, ibang anak. Alam ng buong pamilya. Alam ng biyenan niya, marahil pati ng hipag niya. Siya lang ang parang tanga na walang alam. Gabi, umuwi si Jose. Inabot ang kuwintas, nagsasabi ng matatamis na salita. Tinitigan siya ni Maria at biglang nasuklam. Ang taong ito, ang mukha na ito, ang mga kamay na ito niyakap siya at niyakap din ang ibang babae.
Sinabi sa kanya ng mahal kita at sinabi rin sa ibang babae. Tinanggap niya ang kuwintas at nagpasalamat. Pagkatapos, naligo siya. Sa ilalim ng agos ng tubig, tahimik siyang umiyak. Pagkatapos maligo, umupo siya sa harap ng salamin. Tinitigan ang sarili. 15 taong gulang. May 2 anak, may karera, at may tila perpektong pamilya. Kabanata 3. Ang pagsisimula ng pagtakas. Ngayon, ang pamilyang ito ay guguho, ngunit hindi pwedeng basta na lang masira. May mga anak siya na kailangang protektahan, may kinabukasan na kailangang ipaglaban. Binuksan ni Maria ang isang drawer at kumuha ng notebook. Nagsimula siyang magsulat ng plano. Unang hakbang, mangalap ng ebidensya. Ikalawang hakbang, tiyakin ang seguridad sa pinansyal. Ikatlong hakbang, maghanap ng magaling na abogado. Ikaapat na hakbang, magharap. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mga anak. Ang kambal ang kanyang buhay. Hindi niya sila kayang mawala. Nang pumasok si Jose sa kwarto, nakahiga na si Maria. Mahal, tulog ka na? Pabulong niyang tanong. Hindi pa. Humiga si Jose at niyakap siya mula sa likod. Nanigas ang katawan ni Maria, ngunit hindi niya ito itinulak. May bagong project sa opisina. Baka maging busy ako, sabi ni Jose. Baka kailanganin ko ring mag-overtime sa weekend. Sorry, hindi natin na-celebrate ng maayos ang anniversary natin. Okay lang, sabi ni Maria. Totoong okay na. Dahil simula ngayon, patay na ang kanyang kasal. Sa dilim dilat ang mga mata ni Maria. Naalala niya noong magkasintahan pa lang sila, araw-araw siyang sinusundo ni Jose sa trabaho. Naalala niya noong nag-propose ito, nanginginig ang mga kamay sa kaba. Naalala niya noong ipanganak ang mga anak nila, niyakap siya nito at sinabing, "Salamat sa hirap mo." Ang mga magagandang alaalang iyon ay naging mga patalim ngayon, isa-isang humihiwa sa kanyang puso. Ngunit hindi siya pwedeng bumagsak. Para sa mga anak niya, kailangan niyang maging matatag. Kinabukasan, nag-file si Maria ng annual leave. Sinabi niyang gusto niyang dalhin ang mga bata para magbakasyon. Hindi nagduda si Jose. Binigyan pa siya nito ng credit card. Enjoy kayo ng mga bata. Kung kulang, sabihin mo lang sa akin. Tinanggap ni Maria ang card habang tumatawa ng mapakla sa kanyang isip. Siguro ito ang paraan niya para bumawi sa kanyang pagkakasala. Pero hindi niya kailangan iyon. Ang kailangan niya ay katotohanan, ebidensya, at lakas para lumaban. Dinala ni Maria ang kambal sa isang kalapit na probinsya. Sa hotel, nagpadala siya ng text sa numerong iyon. "Asawa ako ni Jose. Mag-usap tayo." Walang sagot. Inaasahan na ni Maria. Nagsimula niyang ayusin ang mga ebidensyang hawak niya. Screenshots ng call log, screenshots ng social media ng babae, litrato ng folic acid sa drawer ng biyenan niya, at ang litrato ng sasakyan ni Jose sa labas ng subdivision. Hindi pa sapat. Kailangan niya ng mas direktang ebidensya para patunayan na may ibang pamilya si Jose, para patunayan ang kanyang pagkakamali. Matapos ang 3 araw sa hotel, umuwi si Maria kasama ang mga anak. Normal ang lahat, ngunit alam niya, may isang bagay na tuluyan nang nagbago. Nagsimula siyang bigyang pansin ang mga ari-arian ng pamilya. Ang titulo ng bahay ay nasa pangalan nilang dalawa ni Jose, pero ang down payment ay galing sa mga biyenan niya. Ang sasakyan ay nasa pangalan ni Jose. Ang karamihan sa ipon ay nasa joint account. Kung maghihiwalay sila, magkano ang makukuha niya? At mas mahalaga, ang mga anak. Hindi basta-bastang isusuko ni Jose ang kustudiya, lalo na sa kambal. Itinuturing silang yaman ng pamilya Reyes. Nag-research si Maria online, nagtanong sa mga kaibigang abogado. Ang conclusion? Kung mapapatunayan niya ang malaking pagkakamali ni Jose at sapat ang kanyang pinansyal na kakayahan, malaki ang tsansa na makuha niya ang kustudiya ng kambal. Kakayahang pinansyal, walang problema. Stable ang trabaho niya. Maganda ang sahod at may sarili siyang ipon. Ebidensya ng pagkakamali kailangan niya ng higit pa. 1 linggo makalipas, dumating ang pagkakataon. Sinabi ni Jose na may business trip siya ng 3 araw. Sinuri ni Maria ang kanyang flight information. Totoo ngang may flight siya, ngunit nagmaneho pa rin siya papunta sa airport. Naghihintay sa parking lot, dumating ang sasakyan ni Jose. Sa passenger seat,
Nakaupo ang babaeng iyon. Sa pagkakataong ito, nakita ni Maria ng malinaw ang mukha nito. Bata, marahil mga 28, maganda at mahinhin. Sumunod si Maria sa loob, pinapanatili ang distansya. Si Jose at ang babae ay walang pisikal na kontak, ngunit magkatabi silang naglalakad, pabulong na nag-uusap, parang isang magkasundong mag-asawa. Habang nag-check-in, inabot ng babae ang kanyang ID. Kinuhaan ito ni Maria ng litrato mula sa malayo gamit ang kanyang cellphone. Pinalaki niya ang larawan at nakita ang pangalan, Isabel Cruz. Siya nga, hindi na nagpatuloy si Maria. Umalis na siya. Sa sasakyan, matagal siyang umiyak. Ang huling hibla ng pag-asa ay naputol na. Talagang magkasama si Jose at ang babaeng ito. Magkasama pa silang nag-business trip. Pag-uwi, nagsimula ng kumilos si Maria. Kumuha siya ng isang private investigator para imbestigahan si Isabel. Ang pera ay galing sa sarili niyang account. Hindi dapat mag-iwan ng bakas. 3 araw makalipas, ipinadala ng investigator ang report. Isabel Cruz, 28. Freelance illustrator. Nakilala si Jose 4 na taon na ang nakalipas. 3 taon na ang nakalipas. Nanganak siya ng isang babae. Ngayon ay 2.5 taong gulang na. Ibinili siya ni Jose ng isang kondo sa Makati, nakapangalan kay Isabel. Binibigyan siya ng ayan 100,000 allowance kada buwan. Ang bata ay nag-aaral sa isang pribadong preschool na may tuition fee na 500,000 kada taon. Kasama sa report ang mga litrato ni Isabel at ng kanyang anak. Litrato ni Jose na karga ang anak na babae. Litrato ng kanilang 3 sa isang parke. Sa mga litrato, masayang-masaya ang ngiti ni Jose. Isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Maria. Hindi pala siya busy sa trabaho, hindi stressed. Binibigay niya lang pala ang kanyang oras at ngiti sa ibang pamilya. Tinitigan ni Maria ang mga litrato, manhid ang puso. Kapag sukdulan na ang sakit, hindi mo na ito mararamdaman. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang social media account ni Isabel ay nakablock sa kanya, pero bukas sa iba. Nakuha ng investigator ang mga screenshot. May mga litrato doon ni Jose na kasama ang anak sa kaarawan nito. May mga litrato nilang magkasama sa biyahe. May litrato ni Jose na nagluluto sa kusina sa hating gabi. Ang mga caption ay laging mainit. Pagod na si hubby. Buti na lang andito ka, ang aming munting pamilya. Naalala ni Maria na kapag nag-post siya, bihirang mag-like o mag-comment si Jose. Sabi niya, hindi raw siya mahilig sa cellphone. Hindi pala mahilig, ayaw niya lang lumitaw sa buhay niya. Sa dulo ng report, naroon ang bank statement ni Jose. Buwan-buwan, may regular na transfer kay Isabel. Iba-iba ang halaga. Mayroon ding isang malaking gastos ang pagbili ng sasakyan para kay Isabel. Kinwenta ni Maria. Sa loob ng 4 na taon, ang ginastos ni Jose sa kabilang pamilya ay hindi bababa sa 10 milyon. At siya, nag-iisip pa rin na nagpapakahirap ito sa trabaho. Nagtitipid siya, gustong makaipon para sa mas malaking bahay. Napakalaking kabalintunaan. Isinara niya ang report. Nakaupo si Maria sa dilim. Sa labas, ang mga ilaw ng siyudad. Bawat bintanang may ilaw ay isang pamilya. Dati, may pamilya rin siya. Ngayon niya lang nalaman, matagal na palang hindi buo. Nang araw na bumalik si Jose mula sa business trip, nagluto si Maria ng masarap na hapunan. Tuwang-tuwa ang kambal, kinukwento ang mga nangyari sa mga nakaraang araw. May dalang regalo si Jose para sa mga bata at isang bagong damit para kay Maria. Salamat, kinuha ni Maria at isinantabi. Hindi mo gusto? Tanong ni Jose. Gusto ko, sabi ni Maria. Kain na tayo. Sa hapagkainan, kinuwento ni Jose kung gaano naging matagumpay ang business trip. Nakakuha raw siya ng malaking kontrata. Nakikinig lang si Maria, iniisip kung kasama ba si Isabel sa pagdiriwang. Gabi, tulog na ang mga bata. Nasa study room si Maria, nag-aayos ng mga dokumento. Pumasok si Jose. Mahal, napagod ka nitong mga nakaraang araw. Niyakap siya nito mula sa likod. Nanigas ang katawan ni Maria. Ayos lang. May problema ba? Naramdaman ni Jose ang kanyang pagbabago. Wala. Itinulak siya ni Maria. Pagod lang. Tinitigan siya ni Jose. May komplikadong emosyon sa kanyang mga mata.
Sa isang saglit inakala ni Maria na aamin na ito. Ngunit sa huli, sinabi lang nito, "Magpahinga ka na." Alam ni Maria na hindi ito aamin. Gusto niya ng 2 pamilya, 2 babae, 2 set ng mga anak. Nasisiyahan siya sa sitwasyon. Bakit niya ito sisirain? Kung gayon, siya na ang sisira nito. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong lihim na maghanda para sa isang pagtakas. Ang mga pasaporte ng kambal, birth certificate, ang aking bank statement at mga kopya ng lahat ng ebidensya ay itinago ko sa isang safety deposit box sa bangko. Nag-resign ako sa trabaho, ginamit ang natitirang leave at sick leave para magtagal. Walang nakapansin ng kakaiba. Ang isa pang anak ni Jose ay naospital. 3 araw siyang hindi umuwi. Nadulas ang dila ng biyenan ko. Kawawa naman yung bata, sakitin talaga. Sinamaan siya ng tingin ng biyenan kong lalaki. Pero huli na, nakangiti akong nag-empake ng gamit ng kambal. "Mama will take you to Boracay." "Gusto nyo?" Naghiyawan sila sa tuwa. Huli kong tinignan ang bahay na ito, kung saan ako nanirahan sa loob ng 7 taon. Dala ang mga anak, umalis ako ng hindi lumilingon. Pinatay ko ang cellphone, pinutol ang lahat ng paraan ng komunikasyon. Pagkalipas ng 3 oras, tumawag si Jose sa cellphone ng biyenan ko, galit na galit. Wala si Maria at ang mga bata. At ako, nasa airport na sa kabilang dulo ng bansa, hawak ang 3 tiket papuntang Cebu. Mula ngayon, kami ay isang bagong kami. Nang lumipad ang eroplano, tuwang-tuwa sina Juan at Miguel na nakadungaw sa bintana, pinapanood ang mga ulap. Nakaupo si Maria sa gitna, yakap ang 2 anak. Payapa ang kanyang puso, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. "Mama, ilang araw tayo doon?" tanong ni Miguel. "Hanggang sa magsawa kayo," sabi ni Maria. "Paano si Papa? Hindi ba siya sasama?" Busy si Papa sa trabaho. Hinaplos ni Maria ang buhok ng anak. "Hindi ba sapat na kasama niyo si Mama?" "Sapat po," sabay na sabi ng 2 bata. Ngumiti si Maria. Sa gitna ng ngiti, nabasa ang kanyang mga mata. Naalala niya ang litrato sa report ng investigator kung saan kasama ni Jose ang isa niyang anak sa isang resort. Ngayon, siya naman ang magdadala ng kanyang mga anak sa isang lugar na walang kasinungalingan. Nang lumapag ang eroplano sa Cebu, gabi na. Dinala ni Maria ang mga anak sa isang hotel suite na nabook na niya. Malapit ito sa mga beach. Para bukas ng umaga ay makakapunta sila agad. Matapos paliguan at patulugin ang mga bata, binuksan ni Maria ang bagong bili niyang cellphone at nilagyan ng bagong SIM card. Ang lumang cellphone ay naka-off na at itinapon sa basurahan sa airport. Sa bagong cellphone, iisa lang ang contact. Ang kanyang abogado, si Attorney Cruz. "Attorney Cruz, nakarating na kami," nag-text siya. "Mabuti. Sundin ang plano. Tumawag ka agad kung may problema." Ibinaba ni Maria ang cellphone at pumunta sa balkonahe. Ang gabi sa Cebu ay mainit at mahalumigmig. Masarap ang hangin sa mukha. Huminga siya ng malalim, ninamnam ang matagal nang nawalang kalayaan. Samantala, sa Maynila, magulo na ang lahat. Umuwi si Jose ng alas 8 ng gabi. Galing siya sa ospital. Mataas ang lagnat ng anak ni Isabel at 3 araw niya itong binantayan. Pagod, pero panatag ang loob. Naalagaan niya ang 2 pamilya. Pagbukas ng pinto, madilim ang bahay. "Maria, mga anak," sumigaw siya. Walang sumasagot. Binuksan niya ang ilaw. Sobrang linis ng sala. Sa ibabaw ng mesa, may isang papel. Sulat kamay ni Maria. "Jose, dinala ko muna ang mga bata. Huwag mo kaming hanapin." Iyon lang. Walang sinabing pupuntahan. Walang sinabing petsa ng pagbabalik. Kinabahan si Jose. Tinawagan niya ang cellphone ni Maria. Naka-off. Tinawagan ang mga biyenan niya. Hindi raw nila alam. Tinawagan ang mga kaibigan ni Maria. Wala raw silang kontak. Isang masamang kutob ang naramdaman niya. Tumatakbo siyang pumasok sa kwarto at binuksan ang aparador. Wala na ang mga damit na madalas isuot ni Maria. Ang maleta ng kambal ay kulang ng 2. Pumunta siya sa study room. Wala na ang mahahalagang dokumento ni Maria. Ang marriage certificate nila ay nandoon pa, pero wala na ang passport ni Maria. Napaupo si Jose sa silya, blanko ang isip. Nalaman na ni Maria. Kailan pa niya nalaman?
gaano karami ang nalaman niya. Tumunog ang cellphone. Ang ina niyang si Carmela. Jose, kasama mo ba si Maria at ang mga bata? Naka-off ang cellphone niya, hindi ko matawagan. Nag-iwan siya ng sulat. Sabi niya dinala niya ang mga bata, tuyo ang boses ni Jose. Ano? Sumigaw si Carmela. Saan sila pumunta? Kailan sila babalik? Bakit hindi mo pinigilan? Paano ko pipigilan? Hindi ko nga alam na aalis siya. Dahil ba? Dahil ba nalaman na niya yung tungkol doon? Pabulong na tanong ni Carmela. Tahimik si Jose. Maliban doon, wala nang ibang paliwanag. Pagkababa ng telepono, napasandal si Jose sa silya. Sa mga nakaraang taon, maingat siya. Akala niya, nababalanse niya ang lahat ng maayos. Si Maria ay masunurin, si Isabel ay maunawain. Walang gulo sa magkabilang panig, inisip niya pa nga. Kapag medyo lumaki na ang anak niya kay Isabel, hahanap siya ng pagkakataon para unti-unting ipatanggap kay Maria ang sitwasyon. Ngayon, tapos na ang lahat. Tumawag si Isabel, umiiyak ang boses. Jose, sabi ng doktor kailangan daw ma-admit. Natatakot ako mag-isa. Pupunta na ako, sabi ni Jose. Ikaw, ayos ka lang ba diyan? Iba ang boses mo. Ayos lang, hinilot ni Jose ang kanyang sentido. Papunta na ako. Pagkababa ng telepono, tinitigan niya ang walang laman na bahay. Sa loob ng 7 taon, laging mainit ang lugar na ito. May tawanan ng mga bata, may anino ni Maria. Ngayon, siya na lang mag-isa. Naalala niya ang huling tingin ni Maria sa kanya, kalmado pero malamig, hindi pala iyon kalmado. Iyon ay pagsuko pagkatapos ng kawalan ng pag-asa. Kinuha ni Jose ang susi ng sasakyan at tumakbo palabas. Gusto niyang pumunta sa ospital, pero mas gusto niyang hanapin si Maria. Ngunit saan hahanapin? Saan pupunta si Maria? Sa bahay ng magulang niya? Sa mga kaibigan? O natuklasan na niya ang tungkol kay Isabel at hinahanap ito? Nang maisip ito, biglang kinabig ni Jose ang manibela at nagmaneho papuntang Makati. Nang buksan ni Isabel ang pinto, nakita niya ang maputlang mukha ni Jose at nagulat. Jose! Anong nangyari? Pumasok si Jose at inilibot ang tingin. Walang bakas ni Maria. Pumunta ba dito? Ang asawa ko? Tanong niya. Ang asawa mo? Hindi, nagtatakang sabi ni Isabel. Bakit siya pupunta dito? Nakahinga ng maluwag si Jose, ngunit mas lalong bumigat ang kanyang puso. Hindi hinanap ni Maria si Isabel. Saan siya nagpunta? Dala ang mga anak, pinutol ang lahat ng komunikasyon. Ito ay senyales ng tuluyang pag-alis. Ano bang nangyari? Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay. Umalis si Maria, kasama ang mga bata. Hindi ko alam kung saan, napaupo si Jose. Natigilan si Isabel. Alam niyang may pamilya si Jose, pero hindi niya inakalang bigla na lang maglalaho ang asawa nito. Sa pagkakaalam niya, ang asawang iyon ay dapat mahina, masunurin at hindi lalaban. Nalaman na niya. Pabulong na tanong ni Isabel. Siguro. Anong gagawin natin? Umiling si Jose. Hindi niya rin alam kung ano ang gagawin. Mag-report sa pulis, si Maria ang ina ng mga bata, hindi krimen ang pag-alis kasama ang mga anak. Kumuha ng private investigator, kailangan ng oras. At kung nagtatago si Maria, mahirap siyang mahanapin. Tumunog muli ang cellphone. Ang ama niyang si Antonio. Umuwi ka kaagad. Nahimatay ang nanay mo. Nang makarating si Jose sa bahay, nakahiga si Carmela sa kama. Maputla ang mukha. Nakaupo si Antonio sa tabi, seryoso ang mukha. Anong nangyari? Tanong ni Jose. Tingnan mo ang ginawa mo. Sinamaan siya ng tingin ni Antonio. Matagal ko nang sinabi sa'yo na hindi mo maitatago yan. Ngayon, umalis na si Maria. Dinala pa ang mga bata. Pa, wala nang maitutulong ang pagsasabi niyan ngayon. Kailangan natin siyang hanapin. Hanapin? Saan hahanapin? Mukhang mahinahon si Maria, pero matigas ang ulo niyan. Kung desidido siyang umalis, walang makakahanap sa kanya. Nagising si Carmela at hinawakan ang kamay ng anak. Jose, kailangan mong mahanap ang mga apo ko. Sila ang dugong Reyes. Alam ko ma, sabi ni Jose. Pero paano? Ang social circle ni Maria ay simple lang. Mga magulang, ilang kaibigan, mga katrabaho. Isa-isang tinawagan ni Jose. Ang sagot, hindi nila alam.
Ang mga magulang ni Maria ay totoong walang alam. Sinabi lang ni Maria na magbabakasyon sila kasama ang mga bata. Hindi sinabi kung saan o kailan babalik. Jose, sinaktan mo ba si Maria? Tanong ng biyenan niyang lalaki sa telepono, mahigpit ang tono. Hindi po pa. Hindi? Bakit siya biglang aalis kasama ang mga bata nang hindi man lang namin alam kung saan? Inagaw ng biyenan niyang babae ang telepono. Jose, sinasabi ko sa iyo, kapag may nangyaring masama kay Maria, hindi kita mapapatawad. Ibinaba ni Jose ang telepono. Sumasakit ang ulo. Walang alam ang mga magulang ni Maria. Walang alam ang mga kaibigan. Ang mga katrabaho, sinabing naka-leave siya. Lahat ng lead, nawala. Gabi na. Nag-iisa si Jose sa sala. Naalala niya ang mga nakalipas na 7 taon. Mabuting asawa si Maria, mabuting ina. Inalagaan niya ang pamilya, sinuportahan ang kanyang karera, hindi kailanman nagreklamo. At ano ang ibinigay niya? Kasinungalingan. Pagkakanulo. Isang ibang pamilya. Ngayon, umalis na ito kasama ang mga anak. Ito ang parusang nararapat sa kanya. Ngunit mga anak niya iyon. Hindi niya sila kayang mawala. Sina Juan at Miguel. Ang kambal na pinalaki niya, ang kanyang karangalan. Kinuha ni Jose ang cellphone at tinawagan ang isang kaibigang private investigator. Tulungan mo akong maghanap ng tao. Urgent. Sino? Asawa ko. Kasama ang 2 anak. Nawala kaninang hapon. Natahimik ang kausap sa kabilang linya. Jose, wala pang 24 oras na nawawala ang asawa mo. Hindi pa yan ituturing na missing person ng pulis. Kaya nga sa'yo ako tumatawag, sabi ni Jose. Hindi problema ang pera. Hanapin mo lang sila agad. Sige. Ipadala mo sa akin ang mga detalye. Pagkababa ng telepono, sinimulan ni Jose na kolektahin ang impormasyon ni Maria, SSS number, passport number, cellphone number, plaka ng sasakyan. Ngayon niya lang napansin na napakakonti pala ng alam niya tungkol kay Maria. Hindi niya alam kung sino ang mga kaibigan nito, kung saan ito gustong pumunta, kung ano ang ginagawa nito kapag malungkot. 7 taon ng pagsasama, tinatanggap niya lang ang mga ginagawa nito. Pero hindi niya ito tunay na kilala. 3:00 ng madaling araw, nag-text ang investigator. Ang credit card ng asawa mo ay may transaction sa airport kaninang hapon. Bumili ng 3 tiket papuntang Davao. Davao. Nagising ang diwa ni Jose. Nagpunta si Maria sa Davao kasama ang mga bata. Maaari mo bang malaman ang specific flight? Inaalam pa. Kailangan ng oras. Hindi na makapaghintay si Jose. Agad siyang nag-book ng pinakamaagang flight papuntang Davao. 6:06 ng umaga ang lipad. Habang nag-e-empake, nag-alinlangan si Jose. Sasabihin ba niya kay Isabel? Nasa ospital pa ang anak nito. Sa huli, nag-text na lang siya. May business trip ako ng ilang araw. Tumawag ka kung may kailangan. Hindi sumagot si Isabel. 5:00 ng umaga, nasa airport na si Jose. Bago sumakay, muling nag-text ang investigator. Nalaman ko na, ang tiket na binili ng asawa mo ay papuntang Cebu, hindi Davao. Cebu, isang siyudad sa Visayas, malayo sa Davao. Bakit doon pumunta si Maria? Sigurado ka? Oo, sigurado. Ipinadala ko na sa'yo ang screenshot ng booking. Tinitigan ni Jose ang screenshot. Totoo ngang passport number ni Maria at ang destinasyon ay Cebu. Agad niyang binago ang kanyang flight, pero ang pinakamaagang flight papuntang Cebu ay sa hapon pa. Habang nakaupo sa departure lounge, tinawagan ni Jose ang mga magulang ni Maria. Sinabi niyang posibleng nagpunta si Maria sa Cebu. Cebu? Anong gagawin niya doon? Tanong ng biyenan niyang babae. Hindi ko po alam. Pa, ma, kung sakaling tumawag si Maria sa inyo, sabihin niyo po agad sa akin. Hindi pwedeng lumaki ang mga bata ng walang ama. Ngayon mo lang nalaman na hindi pwedeng walang ama ang mga bata? Malamig na sabi ng biyenan niyang lalaki. Ano bang ginawa mo noon? Ibinaba ang telepono. Hawak ni Jose ang cellphone. Nanlalamig ang puso. Gustong-gusto siya ng mga magulang ni Maria noon. Ngayon, nagbago na ang pakikitungo nila. Ibig sabihin, posibleng sinabi na ni Maria sa kanila ang totoo. 2:00 ng hapon lumipad ang eroplano at dumating sa Cebu ng 4:00. Pagkababa pa lang binuksan agad ni Jose ang cellphone. May text mula sa investigator.
Nag-check-in ang asawa mo sa isang hotel sa Cebu. Ipadadala ko ang address. Sumakay si Jose ng taxi at dumiretso sa hotel. Habang nasa biyahe, iniisip niya ang eksena kapag nakita niya si Maria. Hihingi siya ng tawad, magpapaliwanag, hihilingin na patawarin siya. Sasabihin niyang mahal niya ito, mahal niya ang mga anak, at hindi niya sila kayang mawala. Pagdating sa hotel, dumiretso si Jose sa front desk. Hinahanap ko si Maria Santos. Kasama niya ang 2 batang lalaki na kambal. Dapat naka-check-in sila dito. Tiningnan ng receptionist. Pasensya na po, sir. Pero walang ganyang bisita dito. Imposible. Ngayon lang sila nag-check-in. Sir, wala po talaga. Ipinakita ni Jose ang address ng hotel na ipinadala ng investigator. Ito ang hotel. Paki-check po ulit ng maigi. Muling tiningnan ng receptionist. Umiling ito. Wala po talaga, sir. Wala po kaming bisita na ganyan ang pangalan. Baka gumamit ng ibang pangalan. Natigilan si Jose. Gagamit ng ibang pangalan si Maria, saan siya kukuha ng ibang ID? Tumawag ang investigator. Jose, nalaman ko na nag-book nga ang asawa mo sa hotel na yan, pero hindi siya nag-check-in. Ginamit niya ang credit card mo para mag-book. Posibleng pain lang yon. Anong ibig mong sabihin? Posibleng sinadya niyang gamitin ang card mo para mag-book ng hotel, para papuntahin ka sa Cebu, pero sa totoo lang, nasa ibang lugar siya. Sa galit, halos ibato ni Jose ang cellphone. Pinaglalaruan siya ni Maria. Sinadya niyang mag-iwan ng clue para habulin niya ito sa Cebu, habang siya ay nasa ibang lugar. Nasaan siya ngayon? Inaalam pa. Naka-off ang cellphone niya at hindi na ginagamit ang credit card. Mahirap siyang i-trace. Nakatayo si Jose sa lobby ng hotel, pinapanood ang mga taong dumadaan. Bigla siyang nakaramdam ng panghihina. May plano si Maria, matagal na niya itong pinlano, bawat hakbang ay kalkulado. At siya, parang tanga na sumusunod lang sa gusto nito. Dumilim na. Naglakad si Jose sa mga kalsada ng Cebu nang walang patutunguhan. Hindi niya alam kung saan hahanapin. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Maria at ng mga bata. Kumain na ba sila? Maayos ba ang tulog nila? Namimiss ba ng mga bata ang kanilang ama? Biglang naisip ni Jose ang isang posibilidad. Nag-abroad kaya si Maria? May passport siya. Ang passport ng mga bata ay kinuha rin noong 1 taon para daw sa future travel. Kung nag-abroad sila, mas mahirap silang hanapin. Agad niyang tinawagan ang investigator. I-check mo ang immigration records. May record ba si Maria at ang 2 bata na umalis ng bansa? Kailangan niya ng clearance. Susubukan ko. Ang paghihintay ay sobrang haba. Kumuha si Jose ng hotel at hindi nakatulog buong gabi. Paulit-ulit niyang inaalala ang mga kilos ni Maria nitong mga nakaraang buwan, naghahanap ng kahit anong senyales. Kailan siya nagsimulang magduda? Kailan siya nagsimulang magplano? Bakit wala siyang napansin? Kinabukasan ng umaga, tumawag ang investigator. Na-check ko na. Walang record na umalis sila ng bansa. Nasa Pilipinas pa rin ang asawa mo at mga anak. Nakahinga ng maluwag si Jose. Nasa Pilipinas pa sila. May pag-asa pang mahanap. Ngunit nagpatuloy ang investigator. Nalaman ko na 1 buwan na ang nakalipas. Nagbukas ang asawa mo ng isang safety deposit box sa isang bangko. Ang address ay dito sa Cebu. Cebu. 1 buwan na ang nakalipas, pumunta na si Maria sa Cebu. Ano ang laman ng safety deposit box? Hindi ko alam. Kailangan ng personal na presensya o authorization para buksan. Agad na pumunta si Jose sa bangko. Ngunit tulad ng sinabi ng investigator, walang authorization mula kay Maria, hindi niya mabubuksan ang box. Ito ay isang clue. 1 buwan na ang nakalipas, pumunta si Maria sa Cebu para magbukas ng safety deposit box. Ibig sabihin, matagal na niyang pinlano ang pag-alis. Kung gayon, posibleng mayroon siyang matutuluyan dito sa Cebu. Nagsimulang maghanap si Jose sa Cebu. Pumunta siya sa mga real estate agent. Nagtanong kung may isang babaeng nagngangalang Maria Santos na umupa o bumili ng bahay. Pumunta siya sa mga eskwelahan. Nagtanong kung may isang pares ng kambal na lalaki na lumipat. Walang nahanap. Sa 3 araw, halos mawalan na ng pag-asa si Jose nang magbigay ng isa pang clue ang investigator. Nalaman ko na may pinsan si Maria dito sa Cebu, si Ana Garcia. Malapit daw sila. Posibleng doon siya nagpunta.
Naalala ni Jose na may pinsan nga si Maria sa Cebu, pero bihira silang magkita. Nagkita sila noong kasal nila, pero pagkatapos noon ay wala ng komunikasyon. Ipadala mo sa akin ang address. Sinundan ni Jose ang address, isang lumang apartment complex. Kumatok siya sa pinto ni Ana. Isang babae sa katanghaliang gulang ang nagbukas. Sino po sila? Nandyan po ba si Ana? Asawa po ako ni Maria. Naging alerto ang ekspresyon ng babae. Maria? Hindi ko kilala. Pinsan niyo po siya. Paanong hindi niyo kilala? Desperadong sabi ni Jose. Ana, alam kong posibleng nagpunta dito si Maria. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Nasa kanya ang mga anak ko. Sinabi ko nang hindi ko kilala. Isasara na sana ni Ana ang pinto. Hinarangan ni Jose ang pinto. Ana, parang awa mo na. Hayaan mo akong makita ang mga anak ko. Ako ang ama nila. Namimiss ko na sila. Namimiss mo sila? Mapaklang tumawa si Ana. Nasaan ka noong namimiss mo sila? Nasa piling ng ibang babae? Jose, sinabi na sa akin lahat ni Maria. May iba kang pamilya at anak. Ngayon mo lang naalala na may mga anak ka dito? Namula ang mukha ni Jose. Sinabi na nga ni Maria kay Ana, hindi pagkakaunawaan yon. Pwede kong ipaliwanag. Huwag ka nang magpaliwanag. Malamig na sabi ni Ana. Wala dito si Maria at hindi ko alam kung nasaan siya. Kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa'yo. Isinara ang pinto. Nakatayo si Jose sa labas, gumuho ang huling hibla ng pag-asa. Kinausap na pala ni Maria pati ang pinsan niya. Ibig sabihin, maingat ang kanyang plano. Posibleng hindi na talaga siya babalik. Nagtuloy si Jose sa Cebu ng 2 pang araw. Araw-araw siyang naghihintay sa labas ng apartment ni Ana, umaasang makita si Maria o ang mga bata, ngunit tahimik ang apartment. Walang pumapasok o lumalabas. Sa 5 araw, kailangan nang umalis ni Jose. Tinatawagan na siya ng opisina. Ang anak ni Isabel ay nakalabas na rin ng ospital at kailangan ng mag-aalaga. Pagbalik sa Maynila, pareho pa rin ang lahat. Ngunit iba na, walang laman ang bahay, walang tawanan ng mga bata, walang anino ni Maria. Nakaupo si Jose sa sofa. Tinitigan ang dating mainit na tahanan. Sa unang pagkakataon, nagsisi siya. Nagkamali siya. Sobrang mali. Akala niya, kaya niyang magkaroon ng 2 pamilya, kayang balansehin ang 2 babae. Ngayon, wala na siyang pamilya. Kailangan ng ama ng anak ni Isabel. Ngunit ang puso ni Jose ay lumipad na sa kung nasaan man ang kanyang kambal. Kinuha niya ang cellphone at nag-text sa lumang numero ni Maria. Maria, patawarin mo ako. Nasaan ka? Hayaan mong makita ko ang mga anak natin. Pakiusap. Message sending failed. Ang numerong iyon ay hindi na aktibo. Ibinaba ni Jose ang cellphone, tinakpan ang mukha ng 2 kamay. Ang mga luha ay tumulo mula sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nawala na sila. Tuluyan na silang nawala. Maagang dumarating ang tagsibol sa Cebu. Katapusan pa lang ng Pebrero, namumulaklak na ang mga puno. Ang inuupahang apartment ni Maria ay may magandang komunidad. May playground, swimming pool, at library. Mabilis na naka-adjust ang kambal sa bagong kapaligiran. Sa tulong ni Maria, nakapasok sila sa isang magandang pribadong paaralan sa malapit. Mama, bakit tayo dito sa Cebu mag-aaral? Tanong ni Juan. Dahil dito nakahanap si Mama ng bagong trabaho, hinaplos ni Maria ang buhok ng anak. Gusto niyo ba dito? Opo. Malaki ang bagong school at mababait ang mga teacher, sabi ni Miguel. Pero medyo namimiss ko si Papa. Kumirot ang puso ni Maria. Alam niyang hahanapin ng mga bata ang kanilang ama. Hindi ito maiiwasan. Ngunit hindi niya sila pwedeng ibalik sa isang kapaligirang puno ng kasinungalingan. Busy si Papa sa trabaho. Kapag may oras na siya, bibisitahin niya kayo. Nagsinungaling si Maria. Nang maayos na ang mga bata, sinimulan ni Maria na asikasuhin ang mga legal na usapin. Lumipad si Attorney Cruz mula Maynila papuntang Cebu, dala ang mga papeles para sa diborsyo. Natanggap na ni Jose ang subpina mula sa korte, sabi ni Attorney Cruz. Pumayag siyang makipagdiborsyo, pero hinihiling niya ang kustodiya ng mga bata. Imposible, mariing sabi ni Maria. Alam ko, may sapat tayong ebidensya para patunayan ang kanyang pagkakamali.
at ang iyong pinansyal na kakayahan ay sapat para alagaan ang dalawang bata. Binuklat ni Attorney Cruz ang mga dokumento. Ito ang listahan ng mga ari-arian. Ayon sa batas, makakakuha ka ng kalahati. Ang gusto ko lang ay ang nararapat sa akin, sabi ni Maria. Pwede nang mapunta sa kanya ang bahay, pero gusto ko ng kalahati ng ipon. At yung pera na ibinigay niya sa babae, iyon ay paglilipat ng conjugal property. Gusto kong bawiin yon. Tumango si Attorney Cruz. Nangangalap na kami ng ebidensya. Ang bahay at sasakyan na nakapangalan kay Isabel ay binili gamit ang inyong conjugal property. Pwede nating hilingin na ibalik iyon. Tumingin si Maria sa labas ng bintana. Sa community, naglalaro ang mga bata. Ang tawanan nila ay naririnig. Ang kanyang mga anak ay nasa baba, nakikipaglaro sa mga bagong kaibigan. Nagsimula na ang bagong buhay. Unang linggo ng Marso. Unang pagdinig sa korte, hindi dumalo si Maria. Si Attorney Cruz ang kanyang kinatawan. Dumating si Jose, kasama ang kanyang abogado. Mainit ang naging pagdinig. Iginigiit ng abogado ni Jose na walang kasalanan si Jose at hinihiling ang kustodiya ng kambal. Inilabas ni Attorney Cruz ang mga ebidensya, call logs, bank statements, mga litrato ni Isabel at ng anak nito, at ang mga flight records ni Jose at Isabel. Namutla si Jose. Hindi niya inasahan na ganito karaming ebidensya ang nakalap ni Maria. Ang mga ebidensyang iyan ay hindi legal na nakuha, argumento ng abogado ni Jose. Legal na nakuha at may notaryo, kalmadong sabi ni Attorney Cruz. At may testigo na magpapatunay na si Mr. Jose Reyes ay mayroong isa pang de facto marital relationship. Testigo? Natigilan si Jose. Bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel. Tiningnan niya si Jose. May komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa witness stand. Ikaw. Hindi makapaniwala si Jose. Patawad, Jose. Pabulong na sabi ni Isabel. Hinanap nila ako. Sabi nila, kung hindi ako magtetestigo, kakasuhan nila ako ng bigami. Hindi ako pwedeng makulong. Kailangan ako ng anak ko. Napaupo si Jose sa silya. Gumuho na ang huling depensa niya. Nagpatotoo. Si Isabel. Inamin na 4 na taon silang nagsama ni Jose at may isang anak na babae. Si Jose ang nagbibigay ng buwanang suporta at nagbabayad ng edukasyon ng bata. Namuhay sila bilang mag-asawa at inakala ng mga kapitbahay na sila ay legal na kasal. Malinaw ang ebidensya. Malinaw ang katotohanan. Ipinagpaliban ng hukom ang pagdinig at maglalabas ng desisyon sa ibang araw. Paglabas ni Jose sa korte, pinalibutan siya ng mga reporter. Hindi alam kung sino ang nagkalat ng balita. Nalaman ng lokal na media ang tungkol sa double life divorce case. Mr. Reyes, totoo po bang may 2 kayong pamilya? Ano po ang masasabi niyo sa ginawa ng inyong asawa? Kaninong anak ang ipaglalaban niyo? Itinulak ni Jose ang mga reporter at mabilis na umalis. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung ano ang ibig sabihin ng masira ang pangalan. Pag-uwi niya, naghihintay ang kanyang mga magulang. Kumusta? Tanong ni Carmela. Nagtestigo si Isabel, mapaklang ngumiti si Jose. Talo tayo. Ang walang hiyang babaeng yon. Nagmura si Carmela. Pinakain mo, binuhay mo, tapos kakagatin ka patalikod. Ma, tama na. Pagod na sabi ni Jose. Ako ang nagkamali. Mula sa simula, mali na ako. Bumuntong hininga si Antonio. Jose, huli na para sabihin yan. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin mapapanatili ang mga apo natin. Hindi na natin sila makukuha, umiling si Jose. Sapat ang ebidensya ni Maria at malinaw ang pagkakamali ko. Hindi ibibigay sa akin ng hukom ang 2 bata. Kung gayon, ipaglaban mo ang isa, sabi ni Carmela. Kambal sila, isa sa bawat isa. Patas yon, patas. Gustong matawa ni Jose. Naging patas ba siya kay Maria? Naging patas ba siya kay Isabel? Naging patas ba siya sa mga anak niya? Ang gusto niya lang ngayon ay isang pagkakataon na makita ang mga anak niya at humingi ng tawad sa kanila. Ilang araw makalipas, tumawag si Attorney Cruz kay Maria. Sinabi niyang pumayag na si Jose sa diborsyo at isinusuko na ang kustodiya ng mga bata. Hinihiling na lang niya ang visitation rights. Handa niyang ibigay sa iyo ang bahay
at kalahati ng ipon. Ang hiling niya lang ay payagan mo siyang makita ang mga bata, sabi ni Attorney Cruz. Nag-isip si Maria. Pwede ang visitation rights. Pero dapat nasa ilalim ng aking superbisyon. At hindi pwedeng isama ang babaeng yon at ang anak niya. Maaari nating isulat yan sa kasunduan. At kailangan niyang pumirma ng isang kasunduan na hindi na niya guguluhin ang buhay namin ng mga anak ko. Unang linggo ng Abril, formal na nilagdaan ang kasunduan sa diborsyo. Nakuha ni Maria ang kalahati ng halaga ng bahay, kalahati ng ipon at bahagi ng perang ginastos ni Jose para sa bahay at sasakyan ni Isabel. Nang pumirma si Jose, nanginginig ang kanyang kamay. 7 taon ng pagsasama, nagtapos na. Pwede ko bang makita ang mga anak ko? Tanong niya kay Attorney Cruz. Sabi ni Miss Santos, kapag naka-adjust na ang mga bata sa bagong kapaligiran, aayusin niya ang pagkikita niyo. Tumango si Jose, may luha sa kanyang mga mata. Mayo. Bumili si Maria ng isang maliit na kondo sa Cebu. Hindi malaki, pero sapat na. Maganda ang komunidad at maganda ang paaralan. Sanay na ang kambal sa bagong buhay. May mga bago na silang kaibigan. Sumali sa football at art class. Masaya sila araw-araw. Tuwing weekend, dinadala sila ni Maria sa beach. Tumatakbo ang mga bata sa buhanginan, ang kanilang tawanan ay sumasabay sa sinag ng araw. Mama, tingnan mo ang nakuha kong shell. Tumakbo si Juan. Ang ganda. Kinuha ni Maria ang shell. Mama, kailan tayo uuwi sa Maynila? Tanong ni Miguel. Namimiss mo na ba ang Maynila? Opo. Namimiss ko si Lolo at Lola, at si Papa. Hinaplos ni Maria ang buhok ng anak. Sa summer, uuwi tayo, okay? Okay po? Tinitigan ni Maria ang mga anak. Puno ng pasasalamat ang puso. Salamat at napakatatag nila. Salamat at mabilis silang naka-adjust. Salamat at nanatili silang masayahin at mapagmahal na mga bata. Huling linggo ng Hunyo, inayos ni Maria ang pagkikita ni Jose at ng mga bata sa isang family restaurant sa Cebu. Dumating si Jose kalahating oras na mas maaga. Kinakabahan, pinagpapawisan ng mga kamay. Paulit-ulit na tumitingin sa relo. 3 buwan na niyang hindi nakikita ang mga anak. Tumangkad na kaya sila? Tumaba o pumayat? Naaalala pa kaya nila ang kanilang ama? Nang dumating si Maria kasama ang mga bata, agad na namula ang mga mata ni Jose. Papa, tumakbo ang kambal at yumakap sa kanya. Niyakap ni Jose ang 2 anak, tumulo ang luha. Inamoy niya ang mga anak, ang amoy na pamilyar sa kanya, ang amoy ng tahanan. Papa, saan ka nagpunta? Ang tagal mong hindi kami dinalaw, tanong ni Juan. Busi si Papa sa trabaho, garalgal ang boses ni Jose. Sabi ni Mama, nandito ka na raw sa Cebu. Pwede mo na kaming dalawin palagi, sabi ni Miguel. Oo mga anak, dadalawin kayo ni Papa palagi, tumingin si Jose kay Maria. Salamat. Tumango si Maria at umupo sa kabilang mesa, binibigyan sila ng espasyo. Naglaro si Jose kasama ang mga bata, kumain ng ice cream, nagkwento ng mga nangyari sa loob ng 3 buwan. Hindi niya magawang tanungin kung kumusta si Maria, kung ano ang plano nila sa hinaharap. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Lumapit si Maria. Mga anak, oras na para umuwi. Papa, kailan ka ulit babalik? Tanong ni Juan. Sa susunod na buwan, promise, sabi ni Jose. Pinky promise? Pinky promise. Nagpaalam ang mga bata sa kanilang ama at sumama sa kanilang ina. Nakatayo si Jose sa labas ng restaurant, pinapanood silang papalayo hanggang sa mawala sa karamihan. Kinuha niya ang cellphone at nag-text kay Maria. Salamat. Maayos ang mga bata. Inalagaan mo sila ng mabuti. Sumagot si Maria, mga anak ko sila, maikli, ngunit malinaw. Mga anak niya, palaging magiging mga anak niya, tag-araw. Dinala ni Maria ang mga bata sa Maynila para bisitahin ang kanilang mga lolo at lola. Umuwi rin si Jose. Sa ilalim ng pagbabantay ng mga magulang ni Maria, nakasama niya ang mga bata sa loob ng isang araw. Malamig ang pakikitungo ng mga magulang ni Maria kay Jose, ngunit para sa mga bata, pinayagan pa rin siyang bumisita. Anong plano mo sa buhay? Tanong ng biyenan niyang lalaki. Magtatrabaho ng maayos, magiging mabuting tao, sabi ni Jose. Pa, ma, patawarin niyo po ako. Kay Maria ka humingi ng tawad, sabi ng biyenan niyang babae.
Ang gusto lang namin ay maging maayos ang buhay ni Maria at ng mga bata. Tumango si Jose. Alam niyang may mga pagkakamaling hindi na maitatama, may mga sugat na hindi na maghihilom. Ang kaya niya lang gawin ay respetuhin ang desisyon ni Maria at gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang ama. Agosto. Na-regular si Maria sa bago niyang trabaho sa Cebu. Isang middle manager sa isang multinational company. Mas mataas ang sahod kaysa dati at mas maganda ang working environment. Nag-upa siya ng isang maliit na opisina at nagsimulang tumanggap ng mga freelance translation projects. Ito ang kanyang major noong kolehiyo, na matagal nang nakalimutan. Ngayon, binabalikan niya ito. Ang buhay ay abala ngunit masaya. Trabaho, pag-aalaga sa mga bata, mga hobby tuwing weekend at paminsan-minsang pakikipagkita sa mga kaibigan. Muling bumalik ang ngiti sa mukha ni Maria. Isang ngiti na mula sa puso, magaan at malaya. Setyembre. Nasa grade 2 na ang mga bata. Dumalo si Maria sa parent-teacher meeting. Nakaupo sa classroom, tinitigan ang upuan ng kanyang mga anak, puno ang puso. Sinabi ng guro, isang batang babae, Ma'am Maria, mabilis pong naka-adjust sina Juan at Miguel. Maayos ang pakikitungo nila sa mga kaklase at masipag mag-aral. Salamat po, ma'am. Pero, nag-alinlangan ang guro. Minsan po, sinasabi nilang namimiss nila ang kanilang ama. Kumirot ang puso ni Maria. Bantayan ko po. Pauwi, tinanong ni Maria ang mga bata. Namimiss niyo na ba si Papa? Tumango si Juan. Sabi ni Papa, dadalawin niya kami every month pero hindi pa siya dumadalaw ngayong buwan. Nag-text si Maria kay Jose. Hinahanap ka ng mga bata. Kailan ka pupunta ngayong buwan? Mabilis na sumagot si Jose. Pwede ba sa weekend? Pwede. Sa weekend, dumating si Jose. Dinala niya ang mga bata sa Science Museum, sa amusement park. Buong araw silang naglaro. Nang ihatid niya ang mga bata sa gabi, iniabot niya kay Maria ang isang sobre. Ano to? Child support. Para sa buwan na ito, sabi ni Jose. Simula ngayon, ide-deposito ko na lang sa account mo tuwing unang araw ng buwan. Tinanggap ni Maria. Salamat. Maria. Nag-aalangang sabi ni Jose. May sasabihin ka pa ba? Si Isabel. Umuwi na siya sa probinsya kasama ang anak niya. Naghiwalay na kami. Natigilan si Maria sandali, ngunit hindi nagsalita. Alam kong wala nang saysay na sabihin to ngayon. Pero gusto kong malaman mo. Nagkamali ako. Hindi dapat kita niloko. Hindi dapat kita sinaktan. Mahina ang boses ni Jose. Sana maging masaya ka. Totoo. Magiging masaya ako, sabi ni Maria. Tumango si Jose at tumalikod. Tinitigan ni Maria ang kanyang likod. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na marahil, kayang paghilumin ng panahon ang ilang bagay. Hindi pagpapatawad, hindi paglimot, kundi pagpapakawala. Oktubre. Nakakilala si Maria ng isang bagong kaibigan sa Cebu, ama ng kaklase ng kanyang mga anak. Ang pangalan niya ay Marco. At isa rin siyang single parent, may isang anak na babae. Nagkakilala sila sa parent-teacher meeting. Matapos ang ilang usapan, nalaman nilang magkasundo sila. Si Marco ay isang propesor sa universidad, mabait at magalang. Mabait din siya sa mga bata. Hindi madali ang mag-alaga ng 2 bata mag-isa, sabi ni Marco. Nakasanayan na, ngumiti si Maria. Ikaw din, hindi madali mag-alaga ng isang anak na babae. Magtulungan na lang tayo, sabi ni Marco. Sa weekend, pwede nating dalhin ang mga bata para maglaro, para may kalaro rin sila. Nag-isip si Maria at pumayag. Kailangan niya ng social life. Kailangan din ng mga anak niya ng mga kaibigan. Noong weekend, nag-outing ang 2 pamilya. Ang anak ni Marco, si Maya, ay 7 taong gulang, tahimik at maganda. Nakasundo niya agad ang kambal. Nakaupo si Maria at Marco sa damuhan, pinapanood ang mga bata. Madalas bang dumalaw ang dati mong asawa? Tanong ni Marco. 1 beses sa 1 buwan, sabi ni Maria. Maayos naman siya ngayon. Nagbibigay ng suporta sa tamang oras, dumadalaw sa tamang oras. Mabuti yan, sabi ni Marco. Anuman ang naging relasyon ng mga magulang, hindi dapat maapektuhan ang mga bata. Tumango si Maria. Ganoon din ang iniisip niya. Kaya pinapayagan niyang dumalaw si Jose, pinapayagan niyang manatili ang koneksyon ng mga bata sa kanilang ama. Para ito sa mga bata,
hindi para kay Jose. Nobyembre. Nakakuha si Maria ng isang malaking proyekto at kumita ng malaki. Dinala niya ang mga bata sa isang biyahe. Pumunta sila sa lugar na matagal na nilang gustong puntahan, Disneyland. Sa harap ng kastilyo, tuwang-tuwa ang kambal na nagpapakuha ng litrato. Tinitigan sila ni Maria. Naalala ang sarili niya, 1 taon na ang nakalipas. Sa malamig na bahay na iyon, nakikinig sa biyenan na pinag-uusapan ang tuition fee ng ibang bata. Ngayon, tapos na ang lahat. May bago na siyang buhay, bagong trabaho, bagong kaibigan. Ang mga anak niya ay malusog at masaya. Ito ang pinakamalaking kaligayahan, Pasko. Nagtapat si Marco kay Maria. Alam kong hindi pa tayo matagal na magkakilala. Pero para sa akin, isa kang mabuting babae, isang mabuting ina, seryosong sabi ni Marco. Gusto kong makasama ka. Sabay nating alagaan ang mga bata, hindi agad sumagot si Maria. Kailangan niya ng oras, kailangan niyang pag-isipan. Ang mga sugat mula sa nakaraang pagsasama ay naroon pa. Natatakot siyang pumasok sa isang bagong relasyon. Bigyan mo ako ng panahon para pag-isipan, sabi niya. Sige, hihintayin kita. Bagong taon. Dinala ni Maria ang mga bata sa Maynila para magdiwang kasama ang kanyang mga magulang. Naghanda ang kanyang ina ng masaganang Noche Buena. Maria, pumayat ka, sabi ng kanyang ina. Mas maganda kapag payat, ngumiti si Maria. Kumusta naman, yung si Marco? Tanong ng kanyang ama. Mabait po, mabait din sa mga bata. Kung gayon, pag-isipan mo, sabi ng kanyang ina. Bata ka pa. Hindi pwedeng mag-isa ka habang buhay, tumango si Maria. Alam niyang nag-aalala ang mga magulang niya. Ngunit may sarili siyang ritmo. Pagkatapos ng bagong taon, bumalik sila sa Cebu. Nagpatuloy ang buhay. Trabaho, pag-aalaga sa mga bata, paminsan-minsang pakikipag-date kay Marco. Dahan-dahan, ayon sa daloy ng buhay. Tagsibol. Opisyal na naitatag ang translation agency ni Maria. Nag-resign siya sa kanyang corporate job para pagtuunan ng pansin ang sariling negosyo. Mahirap, pero malaya at may pakiramdam ng tagumpay. Sa watong kaarawan ng kambal, lumipad si Jose mula Maynila para magdiwang kasama sila. May dala siyang regalo, cake at isang sulat para sa inyo. Basahin niyo kapag nakaalis na si Papa, sabi ni Jose. Nagblow ng kandila ang mga bata, naghiwa ng cake, masayang masaya. Tinitigan sila ni Jose, may luha sa kanyang mga mata. Maria, salamat, sabi niya. Para saan? Salamat sa pagpapalaki mo sa kanila ng maayos, sabi ni Jose. Salamat at pinapayagan mo pa rin akong makita sila. Hindi nagsalita si Maria. Ginagawa niya ito para sa mga bata, hindi para kay Jose. Nang umalis si Jose, binuksan ng mga bata ang sulat. Mahaba ito. Isinulat ni Jose ang kanyang pangungulila sa mga anak, ang kanyang pagsisisi at ang kanyang mga pangako para sa hinaharap. Sabi ni Papa, mamahalin niya kami palagi. Sabi ni Juan, hinaplos ni Maria ang buhok ng anak. Mahal kayo ni Papa palagi. At mahal din kayo ni Mama palagi. Mahal namin si Mama. Yumakap ang dalawang bata sa kanya. Niyakap ni Maria ang mga anak. Puno ng pasasalamat ang puso. Salamat sa pagsubok na ito na nagpatatag sa kanya. Salamat sa mga anak niya na nagbigay sa kanya ng lakas para magsimulang muli. Tag-araw, tinanggap ni Maria ang alok ng kasal ni Marco. Walang malaking kasalan. Isang simpleng salo-salo lang kasama ang dalawang pamilya. Masaya ang mga bata. Sinasabing mayroon na silang kapatid na babae. Nang araw na ikinasal sila, nag-post si Maria sa social media. Muling pagsisimula. Nagpapasalamat sa lahat. Ang larawan ay isang family picture ng kanilang 4. Nag-like si Jose. Nag-comment. Congratulations. Sumagot si Maria. Salamat. 2 simpleng salita na naglalaman ng lahat ng pagpapakawala at pagpapatawad. Taglagas. Nakakuha ng malaking proyekto ang agency ni Maria. Sobrang abala. Ngunit gaano man kaabala, naglalaan pa rin siya ng oras para sa mga anak, para sa kanyang asawa. Ang buhay ay abala ngunit masaya. Bawat araw ay puno ng pag-asa. Pasko. Dinala ni Maria ang mga bata para magbigay ng regalo sa dati niyang mga biyenan. Tumanda na si Carmela. Nang makita ang mga apo, tumulo ang kanyang luha. Lola,
huwag ka nang umiyak. Pinunasan ni Juan ang luha ng kanyang lola. Namimiss ko kayo. Dadalaw po kami palagi. Nang umalis sila, inihatid sila ni Antonio sa baba. Maria, patawarin mo kami sa mga nangyari noon, sabi nito. Tapos na po yon, sabi ni Maria. Mag-ingat po kayo. Oo, tapos na. Ang mga panloloko, ang mga sakit, ang mga luha, tapos na. Ang Maria ngayon ay may karera, may pamilya, may asawang nagmamahal sa kanya at may mga anak na kaibig-ibig. Nilakbay niya ang pinakamadilim na daan. At sa wakas, narating ang liwanag. Sa sasakyan pa uwi, tulog na ang mga bata. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Maria. Pagod ka ba? Hindi. Sumandal si Maria sa kanyang balikat. Masaya ako. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng siyudad. Bawat bintanang may ilaw ay isang tahanan. May sarili na ring tahanan si Maria. Sa pagkakataong ito, totoo, buo, at puno ng pagmamahal. Naalala niya ang gabing iyon 1 taon na ang nakalipas, puno ng kawalan ng pag-asa. Umalis siya kasama ang mga anak. Noon, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang umalis. Ngayon, nagpapasalamat siya sa matapang na sarili niya noon. Salamat at hindi siya sumuko, hindi nagpatalo. Pinili niya ang dignidad at kalayaan. Siguro, ganito ang buhay. May nawawala, may nakukuha, may sakit, may ligaya, may pagtatapos, may pagsisimula. At ang kwento ni Maria ay nagsisimula pa lang. Kapag ang kasal ay naging isang magandang kasinungalingan, ang pag-alis ay hindi pagtakas, kundi ang pinakamalaking pagliligtas sa sarili. Ang lakas ng isang ina ay hindi nasusukat sa pagtitiis, kundi sa katapangan na protektahan ang isang bagong simula matapos malaman ang katotohanan. Ang tunay na pamilya ay hindi nakatali sa dugo, kundi sa mga taong pinipiling manatili sa iyong tabi sa gitna ng anumang unos. Ang babaeng nakaahon mula sa isang dobleng buhay ay muling itatayo ang sarili niyang kaharian sa sarili niyang lupa. Sa pagkakataong ito, ang pader ay gawa sa dignidad at ang korona ay mula sa pagpapahalaga sa sarili.